At the end of the day, it's you versus you. At the end of the day, sa kagaya ko at sa kagaya ng maraming iba, marami na dyang elite, marami na dyang real athlete. Yung mga kagaya ko naman na medyo 47 at nag-start tayo ng training this April because that's my birthday month, 47 years old. Alam nyo, yung compete, ando naman yun. Sabi nga ni Jet Ramos, di ba? Give yourself a chance to win. That's true. That's maybe 110%, no? Bibigay natin. But again, kaya sabi ko kanina, it's me versus me. It's about my health. It's about your health. So it's all up to you. So kung anong plano mo sa race day, anong plano mong anong klaseng finish ang gagawin mo, pwede kang compete or pwede rin namang complete. And by the grace of God, you know, not only in fitness but also in life, sa bawat training na ginagawa natin bago tayo umabot sa starting line and finish line ng bawat karera ng buhay, lahat tayo kailangan dumaan sa matinding pagdidisiplina. Disiplina, hindi lang physically but also spiritually. I always share this. We just only train, we just work, and we work. But when we pray, God works. Sa Kanya lahat ng gagalingan. Kaya sa bawat disciplining, sa bawat training na ginagawa natin, you know, like ko sinasabi, hindi mo pwedeng shortcutin. Kapag sinortcut mo, ang daming karakter na negative na pumapasok sa atin. Number one, sinishortcut mo kasi ayaw mong pagdaanan yung disiplina ni Lord. Ayaw mong pagdaanan yung tinuturo ng coaches na mahihirap sa'yo. That's why gusto mong mag-shortcut. Number two, karakter. Nega karakter kapag nagsishortcut tayo sa buhay. Nagsishortcut ka at ako kasi gusto natin ng easy money. Gusto natin matapos na kagad. Gusto natin magmadali. Kaya ka nagsishortcut. Anong resulta pag nagmadali ka sa iyong pagsishortcut? Pagdating ng challenge in life, pagdating ng pagsubok, pagdating ng mas matindi mong kalaban sa karera, patay ka na. Kasi yung kalaban mo hindi nag-shortcut. Lahat ng hirap dinaanan, disiplina, training, gising na maaga, tamang pagkain, tamang pahinga. Pero ikaw, shortcut mo, ako shortcut ko, minadali ko. And in the end, halimbawa, naging successful ang pag-shortcut mo ng buhay. Naging successful yung pagmamadali mo. Ayaw mong daanan yung pagdidisiplina ni Lord. Naging successful ka. Pero you know what? Yung pagiging successful mo, hilaw yun. Kasi hindi ka dumaan sa matinding proseso at pagdidisiplina at tamang training. Hilaw yun. Pagdating ng panahon, pagdating mo sa tuktok, pagdating mo sa medyo mataas na, ikababagsak mo yan. Kasi yung pundasyon mo hindi solid. Kasi minadali mo ang lahat. Ganun din. Dahil sinortcut mo yan, mabilis mo nakuha, mabilis din sa iyong mawawala. At dahil sinortcut mo yan, hindi ka sanay na ganun kabilis ang pag-akyat o ang pagiging champion ng buhay. Why? Kasi dinaya mo yung buhay mo. Hindi mo sinunod yung magandang plano ng Diyos. Hindi mo sinunod ang coach mo. Guys, this is Berwin Mailey. I just praise God
because today is Thursday. Today, it's Wednesday. I'm sorry, it's Wednesday. So Thursday, Friday, pupunta na kami sa magandang hotel dyan sa Fontana. Saturday, light training. Sunday, race day. Wow, praise God. My first triathlon at the age of 47 in April, May, June. In 3 months or almost 4 months of training triathlon, only by the grace of God. Maraming salamat sa lahat ng sponsors. Hindi ko na kayo mababanggit, pero makikita niyo yan lahat sa TriSut natin. Praise God. Thank you CCL and Go Clark Sports and Events. Congratulations in advance sa lahat ng buo-buo ng Go Clark, and of course itong Clark Triathlon Classic. God bless everyone. Next race natin, surprise. Bye bye guys. Stay safe, stay healthy, stay blessed. Thank you, Boss Air Resort.